Kumusta sa mga ka-IT natin dyan? Welcome dito sa ating channel at sa lahat ng ating mga kapis Wi-Fi. Welcome na naman sa ating panibagong video at pag-uusapan natin kung papaano mag-flash ng ating mga PIS Wi-Fi image sa ating SD card. So karamihan sa atin ng mga PIS Wi-Fi owners ay marunong nang mag-flash ng mga PIS Wi-Fi image sa ating SD card. Pero meron pa rin tayong mga kapis Wi-Fi dyan na minsan nagtatanong sa atin kung paano mag-flash ng PIS Wi-Fi image sa SD card. Katulad na lang ni Sir Dandy Loquero. Yan ang kanyang comment sa ating isang video. So yan, nagpapatulong siya tatanong kung paano daw mag-flash ng PIS Wi-Fi image sa SD card. Yan, so shout out sa iyo Sir Dandy. And of course, shout out na rin tayo sa kay Liafar Libs. Yon, so maraming salamat mga sir sa pagbisita sa ating channel at sa pagsubaybay ng ating mga videos. So start na tayo mga ka-IT. First i-ready natin ang ating SD card tsaka ang ating card reader. So dito, meron na tayo naka-ready. Yan, so ang aking SD card ay nasa 16 GB. Okay, so insert ko lang dito sa ating card reader. And then, lagay natin sa ating laptop. Alright. And then after that mga ka-IT, once na ilagay na natin ang ating SD card, mostly ang ating Windows system ay may lumalabas na ganito, yung format window, yung format tool sa ating Windows system. So dito mga ka-IT ay wag nating i-format desk. Yan. Okay, so i-cancel natin to. Yan. Ang ating mga SD card mga ka-IT ay meron ito siyang tool na ginagamit sa pag-format. At ito yung ating SD card formatter. Ayan. So, ito yung recommended mga ka-IT para sa mga SD card sa ating PIS Wi-Fi window machine at sa lahat ng mga SD card na mga naka-SDXC, HDSC. So, check natin mga ka-IT dito. Yan. So, SD card formatter. Yan. So, pwede na siyang i-search dito sa ating kaibigan, si Google. At dito mga ka-IT, it is strongly recommended to use the SD memory card formatter to format SD, SDHC, SDXC cards rather than using formatting tools provided with individual operating system. Okay, so ito yung recommended mga ka-IT sa ating mga SD card. Alright, so balik tayo dito. So dito mga ka-IT, automatic niyang dinidetect ang ating SD card. So halimbawa kung wala na kayong naka-plug in dyan na ibang mga SD card or yung inyong mga USB stick, so automatic niya nang ma-detect dito ang ating SD. So make sure nyo lang mga ka-IT na wala na tayong iba naka-plug in para automatic nyo na itong ma-detect. So ito sa akin yung E-drive. And then, click lang natin yung format. So, formatting will erase all data on this card. Do you want to continue? Yes lang natin. Alright. Yun tapos agad. So, ang bilis lang And then, after ito mga ka-IT, click lang natin yung OK. Yan. And then, close natin to. And then, i-open na natin ang ating Balena Etcher. Ayun. So, Balena Etcher ang ginagamit natin mga ka-IT since na ito friendly user ang kanyang interface, At napakagaan. Madali lang siyang gamitin. So, yan. Flash from file lang tayo. And then, select natin yung location ng ating image. So, dito mga ka-IT sa atin, meron tayo ditong iba't ibang image. Meron tayong one-click, Adobe Soft, LPB, Pisofy, tsaka Wi-Fi ng bayan. So ito mga ka-IT ang ating Balena Etcher. Yan, so pwede ito mga ka-IT sa mga image na nandito sa atin. One click, Adobe Soft, LPB, Pisofy, Wi-Fi ng bayan at iba pang mga PIS Wi-Fi images. So hindi na ako gumagamit ng iba mga ka-IT since na para sa akin ay magandang gamitin itong Balena Etcher. Okay.
Yan, then halimbawa dito tayo sa Pisofy. Yan, meron tayo dito mga board, no? May RPI, OPI-PC, tsaka OPI-1. I-try natin itong ating OPI-1. Yan, so meron ako dito mga ka-IT, no, light version. Yan. Okay, tsaka meron din ako dito ng standard. Yan. So i-try natin itong standard. Yan. Click natin, then open lang. Alright, then dito mga ka-IT, pwede tayo ditong mag-change kung mayroon tayo dyang ibang naka-plug-in na SD card sa ating computer, sa ating laptop, and then select lang natin dito. But since isa lang yung ating SD card, no, na naka-plug-in, at ito yung gamit natin sa ating pag-flash. So yan, automatic na siya naka-check. Okay, so pwede natin i-select, pwede natin i-cancel. So try natin i-cancel since na automatic naman itong na-detect. Yan. Okay, then click natin yung flash. And then mag-start na yan ng flashing. So ito mga ka-IT, ang ating flashing ay meron itong dalawang stages. Yung una dyan, yan yung flashing. Tsaka yung pangalawa dyan, yung validating. So antayin na natin tumatapos yung flashing. Then automatic naman yung mag-validate. Okay, so validating na. So after nito mga ka-IT ay tapos ng ating flashing. Okay, so tapos na mga ka-IT ang ating flashing. So after nito mga ka-IT ay pwede na nating i-close itong ating bali na etcher. Yan, and then i-safely remove natin ang ating SD card. Yan, so ito siya. Okay, eject natin. Ayun, so wala na siya dito. So safe to remove hardware. Okay, so tapos ng ating flashing mga ka-IT at yun lang ang ating proseso, no? Napakadali lang. So, pwede na nating ilagay ang ating SD card sa ating mga Piso Wi-Fi window machine para matest natin kung working ang ating flashing. So, sa mga bago dito sa ating channel, sa mga kaibigan natin dyan, mga ka-IT natin, ay huwag natin kalimutang mag-subscribe at click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa mga susunod nating mga videos. Okay, so thank you mga ka-IT and see you!